Magandang hapon po. Nadismaya ang gobernador ng Oriental Mindoro nang inspeksyonin ang kalidad ng pagkakagawa sa mga dike sa Nauhan na nasira sa pagbaha noong nakaraang buwan. Tinangka pa raw siyang harangin na inspeksyonin ang isang nawasak na dike. Nakatutok si Darlene Kai. Stick tayo, stick. Proteksyon sana sa baha ang mga diki na itinayo sa Oriental Mindoro na kasama sa mga flood-prone area na nabanggit ni Pangulong Marcos. Pero nang magbaha noong nakaraang buwan dahil sa mga bagyo at habagat, nawasak ang ilang dike sa bayan ng Nauhan. Kahapon, nag-joint inspection ng provincial government at DPWH Mimaropa sa mga gumuhong flood control project. Pero sabi ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor, nang susuriin na nila ang nasirang dike sa barangay Mulawin, tinangka silang harangin. Sabi raw ng gwardya roon, ibinili ng construction company na namamahala sa proyekto na huwag magpapasok hanggat walang written request mula sa DPWH. Nagalit ang gobernador at pinasok pa rin ang proyekto. Nang makita ang nawasak na dike, lalo siyang nadismaya kahit bagong gawa pa lang ito, bitak-bitak na ang simento. Substandard pa raw ang bakal at iba pang materyales. Tanong ng gobernador, paanong hindi mabubuwag ang dike kung bukod sa puro buhangin daw ang laman nito, mababa raw ang pagkakalubog ng mga sheet pile at putol pa. Pinutol. At yes. Malinaw yan. Kung yan ay galing planta, dapat yan, ang ibabaw, very, very fine ang pagkakas. Kinap to. Kalawa, tingnan mo ang kalokohan niya. Ang tamang pagre-repair, bubunutin. Saka ulit babalik. Ano yung ginawa? Tinula. Tama ba yun? Dismayado rin ang gobernador sa nawasak na dike sa Barangay Tagumpay na wala pang isang taon mula nang magawa. Sabi ni Dolor, manipis ang semento at iisa lang din daw ang nakita niyang bakal na pampatibay sa dike. Ayon kay Dolor, malaking peraan niya ang nalustay sa proyekto. Sa haba na ho na akin nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Yun ho. Imagine nyo ha? All throughout. Walang bakal, pero ito meron. Salamat ho ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH. Sabi ng gobernador, walang kinalaman ng provincial government sa flood control projects dahil national government ang namamahala rito. Anya, kailangang managot sa batas ang mga contractor at iba pang may kinalaman sa mga pumalpak na proyekto. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa kunin ang panig ng DPWH at ng mga construction company na nasa likod ng mga nasirang dike. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Iniutos ng Commission on Audit ang fraud audit sa mga flood control project sa Bulacan. Ang sakop ng direktiba ng COA ay ang mga proyekto kontra baha ng DPWH sa lalawigan na pinondohan ng 44 billion pesos. Halos kalahati ng pondo para sa mga flood control project sa buong Central Luzon. Pinagsusumiti ang mga supervising auditor at audit team leader ng district engineering offices sa rehiyon ng dokumentong kailangan sa fraud audit. Ang utos ng COA ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang posibleng korupsyon sa mga flood control project. Ito lang Biyernes, nag-inspeksyon ng Pangulo ng mga flood control project sa Bulacan na kung hindi anya sira-sira ay pangit ang kalidad o hindi pa natapos. Magkasunod na disgrasya ang naitala sa isang kalsada sa Caloocan. Ang isang babae nasawi matapos ma-hit and run. Habang sugatan ang isang graduating student na kukuha lang sana ng toga. Nakatutok si Bea Pinlac. Tumatawid sa Congressional Road sa North Caloocan ang babaeng ito pasado alas 3 ng madaling araw kahapon. Nang makarating sa kabilang linya, nabangga siya ng van na hindi huminto matapos ang insidente. Dinala sa ospital ang babae pero kalaunay binawian din ng buhay. Inaalam pa ng barangay ang pagkakakilanlan niya. Wala po siyang identification, ID or what, wala po siyang dala eh. Nasa kustodiya na ng Caloocan Police ang driver ng van na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Ilang oras ang lumipas, Bumangga. sumalpok sa puno ang kotseng minamaneho ng isang estudyante. Ayon sa rumesponding barangay medic,
Nagpapagaling na sa ospital ang lalaking kukuha lang sana ng toga para sa graduation niya ngayong araw. Ang sabi niya po, umipit daw po yung silinyador. Imbis na preno yung apakan niya, silinyador. Kaya na tumulin yung takbo. Hindi niya nailkabig yung manibela. Dire-diretso na po siya. Itong bahagi ng Congressional Road sa Barangay 173 Caloocan yung tinatawag nilang killing zone dahil daw sa dami ng aksidenteng nagaganap rito. Ayon sa barangay, kung hindi raw kasi kabisado ang daan, aakalaing dire-diretso lang ito. Pero sa bandang bahagi na yun ng kalsada, paliko na pala. Ang dami ko na nasaksihan dyan ng mga aksidente, namatay. Lagi naman po namin nire-report ng barangay yung mga pangyayari. Ang problema raw kasi, palusong at paliko ang kalsada. May ilang road sign at rumble strips naman dito pero kinakailangan po siguro i-reconstruct po uli yung paano yung pagkakagawa. Yun po yun talaga dapat magkaroon. sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng lokal na pamahalaan hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Dumami pa raw ang mga barko ng China na namataan sa West Philippine Sea matapos ang banggaan ng mga barko ng China Navy at Coast Guard noong isang linggo, habang hinahabol ang barko ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos kumalat at ibalita sa buong mundo ang mga video ng banggaan ng mga barko ng China Coast Guard o CCG at People's Liberation Army Navy ng China habang hinahabol at ginigipit ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc, dumami umano ang bilang ng mga China Coast Guard vessel at fishing militia roon. Noong August 14, kinumpirma ng Philippine Navy na may 7 CCG vessels at 13 Chinese Maritime Militia vessels na nagbabantay pa rin sa Baho de Masinloc. Habang ang BRP Teresa Magbanwalang ng PCG ang nagpapatrolya roon. Ayon sa National Maritime Council, posibleng indikasyon ito na maaring apektado ang China sa nangyari. Siguro ito yung isa ng pamamaraan para baliktarin yung nangyari kasi very embarrassing sa kanila. And they want again to project na their control para matabunan yung issue. May impormasyon din daw ang NMC na may pagluluksa sa China bagamat hindi malinaw kung anong dahilan. Sa ngayon, wala pa ring kumpirmasyon mula sa China kung may nasawing CCG personnel sa banggaan. Sa nangyaring habulan at banggaan noong August 11, ayon sa PCG, bigo silang magpalipad ng sarili nilang mga surveillance drone. Anila, may ginamit umanong anti-drone technology ang China. We were not able to launch our drones. It's because we are suspecting that the Chinese have jammed the signal. Ayon sa PCG, mahalaga ang papel ng mga drone para makuna ng video at litrato ang mga ginagawang panggigipit ng China sa loob ng exclusive economic zone. Gaya ng mga drone na nagpapakita kung paano nilapitan ng mga Chinese boat ang mga rubber boat ng Philippine Navy sa konfrontasyon malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong June 2024. We always fly our drone, especially if we are subjected to a dangerous maneuver, because we have to document it and then submit it to the National Task Force. And at the same time, of course, release it to the public. Wala pang kumpirmasyon dito ang China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Ngayon pong nakasalang na sa Kongreso ang pagbusisi sa pambansang budget para sa 2026. Tiniyak ng komiteng sumusuri rito na wala raw ilalaang pondo para sa flood control sa mga lugar na hindi naman bahain. Nakatutok si Jonathan Andal. Mismong Quezon City LGU ang pumuna kung bakit tinayuan ng pumping station ang ibabaw mismo ng creek sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Nireject na kasi ito ng LGU dahil hindi nila naaayon sa drainage master plan ng syudad. Ito ang kanilang sinisi sa pagbaha ngayon sa hindi naman daw dating bahain na Barangay Santo Domingo pati mga katabing barangay. At ang stasyon hindi pa pala tapos itayo. Kahit una ng ginastosan ng 96 million pesos, sabi ng LGU naghihintay pa ng dagdag na 250 million pesos mula sa national budget sa 2026.
Ngayon, tiniyak ng pinuno ng House Appropriations Committee na sa bubuuing 2026 budget, hindi na lalagyan ng pondo pang flood control ang mga lugar na hindi naman talaga bahain kahit para itulak ito sa Kamara ng mga kapwa kongresista. Kailangan ko pong makausap yung aking mga kasama sa Kongreso kasi kung meron man pong mga areas na kanilang i-advocate na lagyan po ng flood control projects pero hindi po talaga kinakailangan. Unfortunately po, meron din tayong mga kailangan na tanggihan ng mga request. Kakausapin daw ni Congresswoman Micaela Swansing ang mga regional office ng DPWH para matukoy kung ano-ano bang mga lugar sa bansa ang kailangan talaga ng flood control projects. Mungkahi ni dating Senate President Franklin Drilon, buwagin na ang posisyon ng mga district engineer ng DPWH. Ugataan niya ito ng korupsyon na kasabot ang mga politiko. Ang district engineer, para po sa distrito ng congressman yan. Hindi po ba? Ang nag-duplicate po sila sa trabaho ng regional director. Ang usual excuse that, pera ito ni Congressman so-and-so, pera ni Senator so-and-so. Kaya, ang ibig sabihin, hindi ka pwede makialam regional director. Pabor dyan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsiwalat noon na may ilang kongresistang nangikback o nagbulsa ng pondo sa mga flood control project. Karamihan daw kasi sa mga district engineer, bagman lang aniya ng mga politiko at minsan sila rin daw mismo ang kontraktor. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon dyan ng DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa Martes, sisimula na ang investigasyon sa flood control projects ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta. May gagawin ding pagsisiyasat ang Tri-Committee o tatlong komite ng Kamara, ang Public Accounts, Public Works at Good Government. Suwestyon ni Drilon, dahil may mga politikong dawit, huwag Kongreso ang mag-imbestiga kundi Ombudsman at COA o Commission on Audit. Sang-ayon din sa kanya si Senator J.V. Ejercito. Napagbibintangan po ang dalawang kamara pero masisiguro ko lang na sa Senado wala akong kilala na may contractor sa amin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.